Panginoon at purihin kanyang pangalan, ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Ang Diyos sa habang sa bagong pag-ibig, ang Diyos sa bagong sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainiyo ang Panginoon. At sumayo niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigay niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit pinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya siya ng kalakasan tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon ng lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6 katalinuhan, at pang-7 isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tenga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at pinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang, at pinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang matutunan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Binigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at pinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Pinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan,
at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama." At binatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo ay walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mong walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago, nani mo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala at nalalagas, nawawala man din ito at hindi na mamamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yung nagtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito ang ikalawang pagkakataon na ginamit ni Jesus ang bata upang magturo at ipakita ang kahalagahan ng paghahari ng Diyos. Una ay nung nandun siya sa bahay ni San Pedro sa Capernaum,
kung saan kinalong niya yung bata at kaniyang ipinaliwanag na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap sa isang bata. At ayon po dun sa kasaysayan, yung batang kaniyang kinalong ay naging obispo ng Jerusalem. I forgot the name, pero ganun talaga kapag lumalapit kay Jesus at yumayakap, nagkakaroon ng pagpapala at biyaya. Kagabi po ako ay nagbabasa at ako ay napunta doon sa isang lumang issue ng mundo. Yung kay Charles Darwin. Familiar kayo kay Charles Darwin, no? Noong 18th century, meron siyang sinulat na libro na The Origin of Species. Yung siguro familiar kayo sa salitang survival of the fittest. Kung sino daw yung pinakamatatag, ang siya lamang nagsusurvive o nabubuhay. Kaya survival of the fittest. Hindi naman talaga ito tungkol sa tao o hindi tungkol sa mga species o sa mga lahat ng nakikita sa mundo ay nagtatribe o nabubuhay kung siya lamang ay nagiging malakas. Halimbawa sa bacteria o virus na kinakain o pinapatay ang kapwa bacteria o virus at ang natitira na lamang ay ang malakas na bacteria o virus. Kung i-apply natin ito sa karanasan ng tao, survival of the fittest, ibig sabihin, kaya ka naririto, you are the fittest of all. No? Mga ilang edad na kayo? 50? 60? O tingnan ninyo yung mga kasabayan ninyo kung nasaan na. Di ba sila'y mga pumanaw na. Sila ay nagpaalam na. Ibig sabihin, you are the fittest. Matatag ka. Kung baga, ang kinalakihan mong kultura at kinalakihang pamayanan ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging matatag kung bakit ka hanggang ngayon ay humihinga. Di po ba? Kaya minsan, pwede tayong magyabang Pero nami-misinterpret tayo pag tayo'y nagyayabang. Di ba, no? Pwede tayo magyabang sa iba na yung kasabayan ko, wala na pero andito pa ako. Andito pa ako, nag-iinom. Andito pa ako, kaya pang maglakad. Andito pa ako, kaya pang mag-alaga ng mga apo. Yung kasabayan natin, wala na. Katulad namin, katulad ko, magyayabang ako ngayon. 50 kami sa seminaryo. Survival of the fittest. Isa na lang ako ngayon. Ibig sabihin, ako yung pinakamatatag. Hindi dahil sa aking kakayahan. Kaya tayo nagsusurvive. Kaya tayo patuloy na nabubuhay ay dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, hindi dahil sa ating sariling talino, kung hindi dahil sa patuloy na pagbibigay ng awa ng Diyos na tinatanggap natin sa araw-araw. Lahat tayo'y nagsimula sa bata. Lahat tayo'y dumaan sa pagkabata. At doon sa buhay na iyon, simula noon hanggang ngayon, tayo'y nagsusurvive sa awa at grasya
ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng tanungin ng Diyos kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagsubok. Hindi mo pwedeng sabihin sa Kanya at ibalik ang tanong na bakit ako nagkakaroon ng problema? Hindi mo ba alam na dahil sa problemang yan, ikaw ay nagsusurvive doon sa iyong buhay sa araw-araw. Kaya ginamit ni Jesus ang bata dahil ang bata ang nagtataglay ng 100% trust sa iba. Ginamit ni Jesus ang bata dahil ang bata noon sa kaniyang panahon ay survival of the fittest. Hindi binibigyan ng pagkakataong ipakita kung ano ang katotohanan sa kabila ng kanilang buhay. Habang tumatakbo ang panahon, habang nadidiscover natin ang lahat ng mga katanungan at kasagutan sa buhay, nagkakaroon tayo ng isang sitwasyong ang bata ang larawan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Na ang presensya ng isang bata ay vulnerability na dapat ay niyayakap, inaalagaan at binibigyan ng pag-asa. Ang bata ang siyang simbolo ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag tayo'y nakakarinig ng mga anak na bastos sa kanilang mga magulang, nakapanginginig ng laman. Kaya po ang ating karanasan ng pagmamahal ay pagmamahal din ang ipapalit nito. Di po ba nabasa ninyo o nakita ninyo sa inyong mga social media? May isang binatilyo na may anak. Pinagalitan ng nanay dahil inuna pa yung pag-iinom kesa alagaan yung anak. Ano pong ginawa ng anak? Binugbog yung kaniyang nanay. Yung mga anak na ngayon ang nambubugbog sa anak o sa kanilang magulang, nakapanginginig ng laman, nakagagalit. Dahil ang demonyo ay patuloy na pumapasok sa sitwasyon ng pamilya. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag may mag-asawang naghihiwalay. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag may anak na suwail. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag may magulang na hindi mapagmahal. Kaya tayo'y binibigyan ngayon ng mensahe ng Ebanghelyo. Love begets love. Kapag pagmamahal ang itinanim mo sa mga bata, pagmamahal din ang kanilang ibabalik sa iba. Kapag pagtitiwala ang iyong ibinigay, pagtitiwala din ang gagamitin nila upang mabuhay. Pagtanggap ang iyong ibinibigay, pag-unawa ang iyong ibinibigay, ito rin ang sandatang gagamitin nila upang sila'y mabuhay at magkaroon ng mas malalim na ugnayan kung ikaw ay nagpapakita bilang isang magulang. Ang halimbawang ating ibinibigay ay siya ring halimbawang batayan na panunundan ng mga batang katulad
ng niyakap ni Kristo. Dahil ang mga batang niyakap ni Kristo ay siya ring mga taong yayakap sa iba upang ipakitang pwede palang ipasa ang pag-ibig na nararamdaman ng tao na galing sa Diyos upang magkaroon din naman ng pag-ibig ang iba. At sometimes, we deserve what we make. Ano pong ibig sabihin? Kapag maganda ang ginawa mo, maganda rin ang babalik sa'yo. Kapag nangloko ka ng tao, sooner or later, may manloloko rin sa iyo. Nang maliit ka ng tao, sooner or later, mararamdaman mo rin kung paano naramdaman ng iba. Kaya lagi nating babantayan ang diwa ng pagtitiwala sa Diyos upang hindi tayo mawalay sa Kaniyang walang hanggang pag-ibig. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo at ating iharap sa Diyos na nagmamahal sa lahat ng Kaniyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iyong mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka. sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang yumayakap at nagbabasbas sa atin sa araw-araw. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalakasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinaralan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,